Tayo ngayon ay magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayong araw, bubuksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan chapter 1 verses 1 through 5. Yan po ang magiging focus ng pag-aaral natin. At bale, ang first point lamang po muna ang ating titignan sa araw na ito. And then, katulad ng ginagawa natin after ng pag-aaral natin ay magkakaroon ng reflection. Okay, so 1 chapter 1 verses 1 to 5. Bro, ikaw ano naman? 1, 5. John Kapag pa na ako bukas. Ay, first John ba? Hindi po, Juan. Gospel. Si John po. Gospel John. Juan chapter 1 verses 1 puro 1. Sige po, kung nahanap nyo na, tigil-isa tayo since 5 naman tayo. Simulan ko na po. Verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Brother. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Verse 2. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. Nasa kanya ang buhay at ang bahay. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay isang ilaw ng isang katawan. Verse 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Sige, manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na ito na maaaral namin ang tunay na Jesus at hinihiling namin na mapahayag nga po ito ng malinaw out of the scripture, hindi lamang galing sa kaisipan ko, kundi mismo sa kaisipan ng Diyos na nahayag dito sa Biblia. Tulungan ninyo ang bawat isa sa amin na maunawaan ito. Ang lahat ng mga mababanggit dito, nawa ay maging ilaw sa amin at magpalago sa amin bilang mga Kristiyano. Tulungan ninyo kaming mas makilala pa po kayo, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At mapapatanong kayo kung bakit ito ang naisipan kong ituro ngayon. Last Sunday, may isa tayong attendee na nagtanong sa akin and na-mention niya doon na itong parang kapamilya daw ata is hindi naniniwala na Diyos si Jesus. Ang paniniwala or kakilala ata ni Kate, itong kakilala niyang ito ay hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kundi iyon lamang na Ama ang kinikilala na Diyos. So ngayon, ngayong araw, yan ang titignan natin. At patutunayan po natin sa pamamagitan ng Scripture na Jesus is God. Jesus is God. And yun yung paniniwala that that person believes that the Father alone is God, but not the Son and the Holy Spirit. The Father alone is God, but not the Son and the Holy Spirit, na unbiblical po na katuruan. That's an unbiblical teaching. So, isang bagay ang maging isang monotheist, ngunit hindi rito natatapos ang testing ng belief ng isang tao. Ano po ba ang monotheism? Ang monotheism is the belief that there is only one God. There's only one God that exists, monotheist. At meron din naman na mga naniniwala o ang kanilang katawagan sa kanilang mga sarili o sa belief nila regarding their belief in God is that they are polytheist, meaning that they believe in more than one God. So mono, ang prefix na mono is one or alone. Ang meaning naman ng prefix na poly is many or much. So makita na natin doon. And theism or theist is God, the belief in God. So ganon.
pagkakaiba. Monotheism, isa lang na Diyos o naniniwala lang na mayroong isang Diyos. Kasi baka isipin natin na ang pagiging monotheist is may sinasamba kang isang Diyos but you still believe that there are some other gods that exist. Hindi po yan monotheism. Ang monotheism is you believe that there is only one God and the rest are all idols. Lahat ng iyan ay mga Diyos-Diyosan na lamang. Well, in polytheism, ganyan, marami. Hindi lamang isa. At ano ba tayo bilang mga Kristiyano? We are monotheists. Ngunit hindi dyan natatapos ang pag-aaral natin o ang deklarasyon ng ating paniniwala sa kung sino ang ating Diyos. Hindi lamang tayo mga monotheist. Christian religion, it is a monotheistic religion. At gayong may iba pang monotheistic religions, ang Christian religion ay ipinapabatid sa atin ang isang hiwaga o mystery na crucial sa ating paniniwala dahil ito ay may napakahalagang bahagi o tungkulin o papel sa ating kaligtasan. So, sinasabi ko kanina, monotheistic tayo. Monotheistic tayo. Pero, may isang mahalagang doktrina sa pagiging monotheistic natin na mga Kristiyano na dapat nating pag-aralan o dapat nating malaman. Ang biblical monotheistic belief ay iginigiit na may isang Diyos, there is one divine being, na umiiral or existing bilang tatlong magkakapantay-pantay or co-equal, tatlong walang hanggan o co-eternal, at may iisang kakanyahan or consubstantial o same substance or same essence na persona. Okay? And sino-sino ang mga personang iyon? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yun po ang biblical monotheistic belief or monotheistic position nating mga protestante na Kristiyano. Naniniwala tayo na may isang Diyos, gaya ng sinasabi sa Deuteronomy 6:4, may isang Diyos, but this God exists in three persons: Father, Son, Holy Spirit. And ano sila? There's one divine being that's existing, and this three person in the Godhead ay co-equal o magkakapantay-pantay. Hindi ito hierarchy. Okay? Magkakapantay-pantay sila. Kung paanong ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos din, at ang Holy Spirit ay Diyos din. So they share in the same Godhead, in that same divine Godhead. Co-eternal. Hindi lamang ang Ama ang eternal, kundi ang Anak at ang Espiritu din. And consubstantial or the same substance or the same essence. So makikita natin, buksan natin ang ating mga Biblia sa Deuteronomy 6 chapter 4. Saan natin kinukuha yung sinasabi ko kaninang naniniwala tayo na may isang Diyos lamang. 6:4. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Natapos sa akin yung pagbabasa, no? Ay, natapos si Cliff. So, ako na magbabasa. So, yun, babasahin ko po. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ang sabi rito, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. The Lord is one. Yun ang sinasabi sa atin dito. So, we believe in one God in three persons. These three persons are distinct persons from one another. Hindi po sila iisa in a sense na
Ang Ama ay ang Anak ay ang Banal na Espiritu, at ang Banal na Espiritu ay ang Ama. Hindi po ganoon ang pagiging iisa, hindi po iyon ang kahulugan ng word na iisa or one. Okay, makikita natin mamaya sa further explanation. So, they are distinct persons from one another. Ang Ama ay hindi ang Anak. Okay? Ang Anak ay hindi ang Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu ay hindi ang Ama. Kaya nga distinct sila from one another. Distinct person sila from one another. Ang ibig sabihin ng isa, ang Diyos, at itong three persons na ito ay iisa, is kabahagi sila, kabahagi ang bawat personang ito, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, sa iisang pagka-Diyos. Yun ang ibig sabihin noon. So, hindi natin itinuturo ang heresy na tritheism. Ang heresy ng tritheism is that ang tritheistic belief is a person believes na may tatlong Diyos. Since ang sinasabi nga natin dito is ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Banal na Espiritu ay Diyos. Pero hindi po ganun ang position natin sa Trinitarianism. May isa akong na-encounter na isang churchless pastor, ang tawag pa rin sa kanya ay pastor kahit wala siyang church. Ang sinasabi is, hindi daw siya sang-ayon sa Trinitarianism, and when he tried to explain what Trinitarianism is, ang inexplain niya ay tritheism. Dahil ang sinasabi raw ng Trinitarianism, according to his explanation, is may tatlong Diyos. Mali po siya doon. Okay? Hindi Trinitarianism ang ini-explain niya by that description. Ang ini-explain niya ay tritheism. Okay? So, hindi po tayo tritheistic. It is heresy. Kasi kung tritheistic ang ating belief, nangangahulugan na hindi tayo monotheistic. But we are monotheistic, at ang paniniwala ng isang monotheistic is one God in three persons. Okay? Ang interpretation ng tritheism is there are three divine persons. These three divine persons are three gods. Hindi po ganun ang Trinitarianism. Ang Trinitarianism, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay kabahagi sa iisang pagka-Diyos. They share in the same Godhead. So they are three persons. This is the Godhead. They share that same divine being sa kanilang existence. Hindi sila nito ginagawang tatlong Diyos. Sa halip, tatlong persona na ganap at pantay na Diyos. Tatlong persona na ganap at pantay na Diyos because they share the same divine nature. They shared the same divine nature. So we reject the teaching that only the Father is God. Though they are monotheists, kasi yun naman ang pinagpapalagay nila sa kanilang mga sarili-sarili, they say that only the Father is God, but still not correct. Bakit? Nire-reject nila that the Son is God and that the Holy Spirit is God. So, ang tawag pala sa kanila is Unitarian. Unitarian ang tawag sa kanila na ang kinikilala lang nila na Diyos ay ang Ama, pero hindi ang Anak at hindi ang Espiritu Santo. And there are also religions like Oneness Pentecostalism na ang kinikilala lang nilang Diyos ay si Jesus. At ang Ama at ang Espiritu ay hindi. Si Jesus lang. Kaya they baptize believers in their culture, in their tradition, in the name of Jesus lang. And not in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So, even that is wrong. We must believe that there is one God in three persons, Father, Son, Holy Spirit, and they are co-eternal, coexisting, co-equal, and consubstantial.
Yan ang nature ng Godhead, ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Walang lamangan, pantay-pantay sila. They are all eternal and they have the same substance na kung paanong ang God, the Father is God. The Son and the Holy Spirit shares the same divine nature. So yun, we believe that the Father, Son, and the Holy Spirit is God. Meron din naman na mga naniniwala na ang Diyos ay mayroong different modes. Itong mga taong ito, mga Christian na ito, they call themselves modalist. Modalism. Ang kanilang paniniwala, it posits that there is one God and this one God appears in different modes. Paniniwala ng mga modalist is that in the Old Testament, the Father, siya ang nagpakilala, siya ang parang at work lang in the Old Testament, and in the New Testament, ang anak o ang Messiah in the redemptive part of history, and in the church age, ang Holy Spirit. So, ganun ang paniniwala ng mga modalists. So, God shifts in different persons. Nagiging Father siya, naging Son siya, naging Holy Spirit siya. And that's so absurd to think about. So, ang sinasabi lamang ng mga ganong paniniwala is that God is changing. When in fact, we believe that God doesn't change. God doesn't change. So may mga ganon, and that even that is heresy. Heretic po ang ganong paniniwala. So we consider religions and people who believe the prior teachings as heretical or believing in a heresy. And we must understand that a heresy or a heretical teaching is a very dangerous error. May nakita nga akong post last time na dinistinguish ang error, ang parang, basta may anim ata yun na dinistinguish niya. Iba-iba ang nature nitong error, ng heresy, at ang heresy ang pinaka mataas na pagkakamali. Okay? Dahil ganoon kadelikado ang pagpaniniwala sa isang erehiya o isang heresy. Dahil ang kinokontradict po ng heresy, ng isang heretical teaching, ay ang orthodox teaching ng pananampalatayang Kristiyano. Katulad nito, ang orthodox teaching, makikita natin sa Athanasian Creed, sa Nicene Creed, sa Apostles' Creed. Actually, yung creeds na iyon ay yung paniniwala ng Christian Church. And makikita natin dito, makikita natin doon, we believe na ang Diyos ay iisa in three persons, Father, Son, Holy Spirit. That is the orthodox teaching of the Christian Church. Now, these teachings contradicts that orthodox teaching, di ba? So, pinapakita sa atin noong teaching na iyon, ng creed na iyon, God is one in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. And then, these teachings na nakita natin are considered heresy dahil hindi ganoon ang paniniwala or pinoposit nila. Iniwala sila na isa lang ang Diyos. Isa lang ang nagtataglay ng pagka-Diyos. Ang Ama lang. Pero ang Anak, Espiritu Santo, hindi. Okay? So, yun pala ang magandang word, nagtataglay ng pagka-Diyos. Okay? Nagtataglay din po ng pagka-Diyos ang Anak at ang Espiritu Santo at hindi lamang Ama. So, when a teaching contradicts the orthodox teaching of the Christian faith, then that teaching becomes not just an error, but it is a heresy. Once na ang violate niya na ay ang orthodox teaching ng Christian faith.
A heresy is any belief or doctrine that is contrary to the orthodox teaching of the Christian religion. And here's the worst. Kapag ang isang tao ay naniniwala sa isang heresy, anyone who believes in a heresy or heretical teaching is far from the truth and far from the promise of salvation. Dahil ang heresy, sabi ko nga, ang heresy is a contradiction of an orthodox belief or of an orthodox teaching. And when we say something is orthodox, ang ibig pong sabihin natin dito is yun ang mga pinaka-foundational na teaching ng Christian religion. So when we believe na Jesus is not enough for our salvation but we still need to work, that's heresy. That contradicts the teaching na si Jesus lamang ang makapagliligtas sa atin, apart from any good works that we've done. That's heresy in the gospel. Now, heresy in the Godhead, ito, tritheism, modalism, Unitarianism, yung mga iba't ibang mga ism na matatagpuan natin sa pag-aaral ng church history na lumitaw. So, kung tayo ang ibig ko lang sabihin is that if we believe in a heretical teaching, something like if we are Unitarian or if we are modalist or if we are polytheistic, yung mga bagay na iyan, or if we are tritheistic, at yung mga bagay na iyon is contrary to the orthodox teaching, ang ibig kong sabihin dito is that person is far from the truth and even far from salvation itself. Bakit? One may preach that Jesus is the way to salvation and believes in it wholeheartedly, but if he preaches a Jesus that is not God, yun, ang sinasabi ko, one may preach that Jesus is the way to salvation and believes in it wholeheartedly, but if he preaches a Jesus that is not God, kung ang pinapangaral niya isang Jesus na hindi Diyos, hindi divine, but only a man, then he doesn't preach the biblical object of faith of the Christian religion. That is Jesus, the God-man. Ngayon, kita natin, such as INC, Iglesia ni Cristo, they are Unitarian. They believe that the Father alone is God. Napanood ko yung debate ni James White at ng isang Iglesia ni Cristo na ministro. Prinisent sa kanya ang John chapter 1 at ang iba pang mga clear na verses o talata na nagpapakita na si Jesus ay Diyos. Ginamit pa ni James White itong Greek na original translation ng New Testament at napatunayan niya na Diyos nga si Jesus. Pero itong Iglesia ni Cristo na ministrong ito ay matibay, matatag din sa kanyang pinaniniwalaan kahit na mali na nga siya. And some INCs believe na panalo daw yung ministro nilang yun. Dapat dun sa debate na yun. When in fact, it's clear na hindi niya ma-defend ang hindi pagiging Diyos daw ni Jesus. And yun. So, itong example na yan na INC, isang relihiyon na nagpipreach na si Jesus lamang ang tanging daan sa kaligtasan, pero ipinipreach nila ay isang Diyos na hindi, ay isang Jesus na hindi Diyos. Diba? So, kailangan din naman natin ng discernment. A person who gets saved doesn't automatically understand the biblical doctrine of the Trinity. So,
for sure, bago tayo mag-aral, maaring hindi nyo lubos maintindihan kung ano ang Trinitarianism o ang doktrinang ito. Okay? What I'm saying is anyone who has heard the biblical doctrine of the Trinity and yet, after hearing it, rejects it, has a dubious faith and will have to resort to a different or should we say heretical position of his or her understanding of the Godhead. Ang sinasabi ko lang dito kasi kanina sinasabi ko ng isang tao na non-Trinitarian ay malayo sa kaligtasan. Again, that is a person who is established non-Trinitarian. Ang sinasabi ko doon, ang taong iyon, ina-assume natin na napakinggan na ang biblical doctrine of the Trinity and yet denies or rejects it, then that person is far from the truth and believing in a heresy. Dahil meron din naman ng mga tao nakakaligtas pa lang at hindi pa sa kanila na ipaliwanag ang biblical doctrine of the Trinity, hindi pa nila lubos na maunawaan. That doesn't mean na ang person na iyon ay hindi ligtas o malayo sa truth. It's just that that person doesn't yet fully comprehend the doctrine of the Trinity. But here's the one thing that I want to say, that when a person hears the doctrine of the Trinity and na-present iyon sa kanya biblically, that person must not deny it, but must accept it so that his or her faith will be confirmed to be true. Dahil kung i-reject ng isang tao ang Trinitarian doctrine, even after hearing it and being presented with the biblical truths about it, that God that the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God, ang taong iyon ay maaaring maakusahan na mayroong dubious faith. Dahil clear sa Biblia, ang pinipresent sa atin is that, yun nga, na hindi lamang ang Ama o hindi lamang ang Anak ang Diyos, kundi God in three persons. So kung ganon na nireject ng isang tao ang biblical doctrine of the Trinity, then wala na siyang mapaglalagyan pang iba kundi ang iba pang mga posisyon. Iba pang ang isang heretical position. If he rejects the Trinity, then he will resort to a different interpretation of the Godhead. Maaring tritheism o maaring, yun nga, maging Unitarian siya o modalism o iba pang mga posisyon. But there will be people who may have started from ignorance of the doctrine or who couldn't grasp the idea, but once taught have to believe in the doctrine. Once taught have to believe in the doctrine. And this will confirm, this will confirm their faith because this doctrine is so important to believe in. Ang doctrine of the Trinity ay napakahalagang doktrina sa Christian religion. Rejecting the doctrine of the Trinity is a denial of the deity of Jesus and of the Holy Spirit. Diba? Once na sinabi natin o once na nireject natin ang doctrine of the Trinity and alam natin na ang ipinipresent ng doktrinang ito is the Son and the Holy Spirit and the Father is God, kung dineny natin iyon, then we are already denying yung main point nito na pinapakilala sa atin that Jesus is God. For others, it can be acceptable sa other religion. But we have a strict tradition na kung ano ang ibinaba ng Diyos sa history of the Christian faith, iyon ang pinaniniwalaan natin. At hindi tayo magkipagkapatiran sa mga taong hindi naniniwala doon. Because we cannot treat them as Christians. Because that is a really important doctrine to believe in. Okay? So, para patunayan kung talaga bang si Jesus ay Diyos, tignan natin ang
John chapter 1, verses 1 and 2. John chapter 1, verses 1 and 2. And 1 point lang tayo. Sabi rito ni Juan, nagsulat nito, Apostol na Juan, not John the Baptist, Apostol na Juan. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Verse 2, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Sino ang salita? Yan ang first point natin sa pag-aaral natin ito. Sino ang salita? What John is doing here ay dito pa lamang sa puntong ito, sa pagsisimula pa lamang niya sa pagsusulat nitong mga salitang ibinabasa kanya ng Diyos by the guidance of the Holy Spirit. Dito pa lamang sa panimula ay pinapakilala na ni Juan ang magiging subject ng sulat niyang ito. Everything that is about to be unfolded in the Gospel of John is concerning this person, this word na binanggit niya rito sa John chapter 1. Everything that is to be unfolded dito sa John chapters 1 to 21 ay nandirito na sa John chapter 1. Yun ang maging subject ng kanyang sulat na ito. He is proclaiming here that his subject is God. At sabi pa rito, sa simula, ano bang ibig sabihin nito? Ang nasusulat sa Genesis chapter 1 verse 1. Tignan natin iyon. Genesis chapter 1 verse 1, because it is the parallel of what John is saying in John chapter 1 verse 1. Ang sabi rito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nang pasimula, iyon ang tinutukoy ni Juan doon na simula, sa simula. Okay? So, tandaan natin yan. Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At doon naman sa Juan chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita. So, it's a parallel. Ang tinutukoy doon ni Juan ay ang paglilikha ng sanlibutan. At anong sabi niya? Sa simula, doon sa paglilikha ay nandoon na ang salita. Ang aalamin natin ngayong araw is sino ang salitang ito. Sino ang salitang tinutukoy dito ni Juan. So sabi niya, nandoon na ang salita. So, what it doesn't mean, itong sa simulang ito, is that the subject has a beginning. Bakang isipin natin, since there is nabanggit dito ang simula, may pasimula rin itong subject niya. Itong salita na tinutukoy niya. The beginning of time doesn't equal to the beginning of God. Yan ang tatandaan natin. It doesn't mean na may beginning of time, since ang beginning of time nitong sanlibutan ito ay ang paglilikha niya ng sanlibutan, doesn't mean na doon din nagsimula na magkaroon ng Diyos. Okay? What it does mean? That the subject caused the beginning of everything. The subject, itong salitang ito, is the cause of the beginning of everything. Siya ang naglikha ng lahat ng mga bagay na nandito sa sanlibutan. To say that He has a beginning means that He is created, but God is not created. Again, He is the uncreated creator. Yan ang tatandaan natin. Kaya nga, eternal siya. Dahil ang pagiging eternal, ang ibig sabihin po ng pagiging eternal ay walang pasimula at walang wakas. So before the beginning of time, before the creation of everything in this world, nandun na ang Diyos. Wala siyang pasimula at wala siyang wakas. Sabihin man natin na 100 years before the creation of the 1 million years before the creation of the world, or wag natin limitahan.
by infinitude, God is already there bago palikhain ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. So no one created the subject of John's account. No one created this word, itong salitang ito na tinutukoy niya. He is simply there at that time of creation. Hindi lang siya basta sumulpot. He is already there. Ang simula na tinutukoy dito ay ang paglilikha ng sanlibutan ng Diyos. At makikita rin nga natin sa Genesis 1:26. Genesis 1:26. Pwede pakibasa, brother. 1 verse 26 po. Genesis. Ay, Genesis. Genesis chapter 1 verse 26. Genesis 1:26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa ipapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Yun, ang sabi rito, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Lalangin natin, may kausap po siya. Hindi siya nag-iisa doon. That's why we believe that the three persons are already there sa paglilikha, bago pa ang paglilikha. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. He's not speaking to himself. He's speaking to the other persons of the Trinity. So, notable ang sinabing ito ng Diyos. Hindi nag-iisang person na ito dahil may kausap siya. At may ibang nagsasabi na anghel daw ang kinakausap dito ng Diyos. Pero hindi. Hindi niya nilalang sa wangis ng anghel o sa larawan ng anghel ang bawat isa sa atin. Kundi sa wangis at larawan niya. That's why we can say na tayo ay mga imahe ng Diyos at hindi tayo imahe ng anghel. Again, ang simula na tinutukoy ni Juan ay ang paglilikha ng Diyos sa sanlibutan. And we've learned in Genesis 1:26 na may kasama ang Diyos. Hindi niya tayo nilikha ayon sa larawan o ayon sa wangis ng created beings din, because angels are created beings. Ang kanilang pagiging, they're not eternal, katulad ng Diyos sa pagiging eternal niya. And they're not holy. Sila ay holy, pero hindi sila katulad ng Diyos na holy, holy, holy. Dito makita natin na hindi lamang nag-iisa ang Diyos. Hindi lamang nag-iisa ang sinasabi ng mga taong ama lang daw ang naglikha ng lahat ng bagay sa mundo. We can even see doon sa pinag-aaralan natin na sa pamamagitan ng salitang iyon, ng word na iyon ay nilikha ang sanlibutan. And not just in that portion, but even in other portions of the New Testament. Na itong salitang ito, sa pamamagitan ng salitang ito ay nilikha ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan. And to deny the Trinity also is to deny the covenant of redemption. Ano ang covenant of redemption? Ang covenant ng three persons sa pagliligtas sa mga taong kanyang pipiliin para sa kaligtasan. Bakit? To deny the covenant of redemption, to deny the Trinity is to deny the covenant of redemption dahil kanino pa makikipag-covenant ang one person na iyon kung isang person lang talaga ang nagtataglay ng pagka-Diyos. So, ang sabi rito, sa simula ay ang salita. Ang 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 simula ay ang salita
Sa simula ay ang salita, yun na. In Greek, logos. Ang salita, ang Greek rendition ng salita or word is logos. And there are three main usages or description in the Bible. Ang una, word means or of that by which the inward thought is expressed. Speech, saying, or word. Yun ang ibig sabihin ng word. O yun ang isang pagkakagamit ng word na word sa Biblia. Pangalawa, of inward thought itself, be it reason, account, or proportion. And the third one, ang third usage ng word sa New Testament is the divine word. Matatagpuan natin sa John chapter 1, John chapter 1 verse 14, and Revelation chapter 19 verse 13. Pero hindi na natin titingnan isa-isa. So, iyon ang ibig sabihin, ganun ang usages ng salitang word na ito sa New Testament or the Greek word logos. Divine word or speech. At yun nga, tingnan natin yung unang usage of that by which the inward thought is expressed. Bakit siya tinatawag na word? Because this subject is the expression of who God is. Nang pumarito ang subject na ito, nang pumarito ang word na ito, since ang meaning nga ng word is the expression of an inward thought, here is the expression of the deity. Here is the expression of who God is in the form of this word, in the form of this person na pumarito sa sanlibutan ito. Ang salita na ito ay si Jesus. Ang salita na tinutukoy dito ni Juan ay si Jesus. At wala na tayong ibang patutunguhan pa. Doon na tayo pupunta, doon na tayo tutungo. There's no one else that is being referred here as the Word, but only Jesus. And sino ba ang ekspresyon ng pagka-Diyos? Siya. Makikita natin sa Colossians 1:15. Sister Ines, pakibasa ka naman. Colossians chapter 1 verse 15. Colossians 1:15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Yan ang makita natin dito sa salita mismo ng Diyos. Siya ang larawan ng Diyos. He is the exact image, the exact imprint. He is the expressed image of God. Na kung makita na ang isang tao si Jesus, then he saw God. Even the doubting Thomas said, "My Lord and my God." Nang nakita niya si Jesus sa kanyang resurrected body, "My Lord and my God." How can we deny the deity of Jesus when mismong si Jesus hindi ito dininay? Nang sinasabi sa kanya na siya ay Diyos, deny it. Hindi niya pinigilan ng mga tao na huwag niyo akong tawagin Diyos. Hindi niya sinabi yun. Makita natin. At dito pa lamang sa account na ito ni John, sa John chapter 1, is already proving with so much evidences that Jesus is God. So, Jesus is the expression. Jesus as the Word is the living expression of God's nature and character. Ang sabi rin sa John chapter 1 verse 14. Pakibasa naman po. Keith. John chapter 1 verse 14.
salita at nanirahan sa pilingan. Nakita namin ang kalulukatiang tunay na kanyang bilang kaysa isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahan loob at ng katotohanan. Amen. So makita natin dito na ang sinasabi ni Juan, at naging tao ang salita. Naging tao ang salita. At sino ang salitang iyon? Sino ang tinutukoy ditong salita? At sino ba ang nag-iisang kanino ba ina-attribute ang incarnation o ang pagkakatawang tao? Walang iba kundi kay Jesus. Tayo nang ipinanganak tayo, we're not incarnated. Ang pagiging incarnate po ay pagmumula sa isang pagmumula sa isang nature into another. Now, sino ba ang nagmula sa isang nature at into another? Si Jesus, because He is God and He is incarnate, naging tao siya. So if you're still not convinced that that is Jesus in verse 1, the same word here in verse 14 is being referred by John at ang sabi niya, He became flesh. There are no other subject in the whole of Scripture that was told as someone who was made flesh o nagkatawang tao kundi iisa lang at siya ay si Jesus. Wala po tayong ibang makita dito sa Biblia na sinasabing nagkatawang tao, na incarnate, kundi si Jesus lang who was made flesh. At siya ang tinutukoy dito ni Juan. He is the Word. At tinutukoy dito ni Juan. So doon sa first doon sa pinakauna nating tiningnan ay sa simula ay ang salita. Sa simula ay ang salita. Ngayon dadako naman tayo at ang salita ay kasama ng Diyos. So, na-establish na natin na sa simula, itong salitang ito na nalaman natin o natuklasan natin na si Jesus ay nandun na sa simula. Pangalawa naman, at ang salita ay kasama ng Diyos. Dito ay lumilikha si Juan ng distinction between the one he's referring to as the Word o salita at sa God na tinutukoy niya rito. Tignan natin ito. At ang salita na na-establish na nga natin na si Jesus, nasabi rito ni Juan, ay kasama ng Diyos. Doon sa pasimula. So, gumagawa si Juan dito ng distinction. Na itong salitang ito ay hindi iyong tinutukoy niyang Diyos dito na kasama ng Diyos. Ang tinutukoy niya rito ay ibang person. So this word, itong salitang ito is a different person from this Diyos na sinabi niya rito sa second clause. Kasama ng Diyos. At nakita na nga natin kanina in Genesis chapter 1:26 na itong Ama na nagsabi, lalangin natin, ay kinakausap itong Anak at ang Espiritu Santo ayon sa kanilang larawan at sa kanilang wangis. Ang salita ay kasama ng Diyos. Jesus Himself is already there with God in creation sa pasimula pa lamang. Not their beginning, but the beginning of time. Because God is not time-bound. And dapat nating maintindihan. Yun nga, itong word na ito ang kasama ng nagsasalitang person sa talata doon sa Genesis 1:26. Huwag din natin kalilimutan na sa pasimula ay may isa pang person na nandoon sa creation. At makikita nga natin diyon sa Genesis chapter 1 verse 2. Ang sinasabi doon, lumalakad ang Espiritu ng Diyos. So it's not just the Son who is there, it's not just the Father, but the Spirit of God is already there. Genesis 1:2. And even the Holy Spirit doesn't have a beginning because He is eternal. Ang Espiritu ng Diyos na siya
ang Espiritu ng Diyos na siyang Holy Spirit. Iyon ang tinutukoy doon sa Genesis 1:2. Hindi lamang ang Ama ang nandoon sa pasimula, kundi ang salita na siyang anak ni si Jesus at ang Espiritu ng Diyos. So who can argue against the proclamation of the Bible which says na ang Diyos ay may tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, na nakikita na nga natin sa Scripture na iyon nga ang case. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ito ay patunay na siya ay hindi lamang coexisting with the Father, kundi co-eternal din sa Kanya. Dahil ito ang pasimulang ito, bago pa itong pasimulang ito ng mga bagay sa mundo, ay nandoon na ang Ama. At maging ang Anak at Espiritu Santo. So, co-eternal. The Father, Son, and Holy Spirit did not just emerge at the time of creation. Okay? Hindi lang sila lumitaw sa time of creation. God is uncreated. He has no beginning. He is not time-bound. And He has no end. The reason why we call Him Eternal God. Because He has no beginning, He has no end. At itong oras natin dito sa mundong ito is not bound to it. He's not limited by it. And He's not limited by our minds. Kung iisipin, ang Trinitarian mystery ay mystery talagang maituturing. Mahirap siyang unawain. Pero ang sinasabi sa Biblia, ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay Diyos. Hindi natin maaaring i-override ang self-revelation ng Diyos dahil lamang sa hindi natin maunawaan ng lubos ang Trinity. Pero ang Biblia na mismo ang nagsasabi, dito pa lamang sa John chapter 1, Jesus is God. Doon sa Genesis 1:2, the Holy Spirit is God and is already there. At sinong makapagtatanggi ng pagka-Diyos ng tatlong personang ito? Wala. Because it is revealed in the Scripture. It is revealed in the Scripture. And if we have reverence, if we have respect to God and His words, then we will accept this truth, no matter what. No matter how hard it is to understand it. There's not a single moment that God did not exist. There is not a single moment that God did not exist. Moment natin dito sa mundong ito, or even in the in eternity past. Okay? And because Jesus is God, He has always been there. Okay? Because Jesus is co-eternal with the Father and the Holy Spirit, He has always been there, existing from eternity past to eternity future with the Father and the Holy Spirit. In creation, when God the Father said to the other two persons that they will make man in their image or likeness, God the Father is saying that the other two persons share the same nature as God. Diba? Lalangin natin sila. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. What God the Father is saying there is according to their nature. At kung sinasabi niyang lalalangin nila ang tao according to their nature, sinasama niya ang dalawa pang person na iyon. At pinagpapalagay niya na that two persons has the same nature as He has. Diba? Lalangin natin according sa ating image, according sa ating likeness. Yun ang kanyang sinasabi doon. Since He has one nature, at doon niya binase ang pagkalalang sa ating mga tao, when He is saying dito sa natin, lalangin natin dito sa dalawang persons na ito, that they share the same nature. They share the same nature.
And the way he said it is personal and relational. He did not hesitate to say it. With confidence, he relates himself. The Father related himself to the two other persons of the Godhead. Lalangin natin. That's so important para mas maintindihan natin na hindi lamang ang Ama ang Diyos, kundi dahil sa same nature niya, sinasabi na lalalangin ang tao, that proves that the other two persons has the same nature with the Father. Sabi pa rito, at wala na tayong takas dito sa pangatlong clause, at ang salita ay Diyos. At sinong tinutukoy na salita dito? Si Jesus. At ang salita ay Diyos. John said it. Si Juan na nagsulat nitong account na ito, hindi ayon sa kanyang sariling kaisipan, but by the inspiration of God and with the guidance of the Holy Spirit. This is not John's word. This is God's words. Anong sabi niya rito? At ang salita ay Diyos. Ang proclamation na ito tungkol sa word o kay Jesus ay wala nang mas ililinaw pa. So if you have doubt kung si Jesus pa ay tao lamang o kung siya ay Diyos at tao, 100% God and 100% man, ito na ang kasagutan sa pagdududa natin. Jesus is God because the Bible tells us so. And if we believe that the Bible is inerrant and infallible, and if we believe, first and foremost, that this is the Word of God, then it is God right now who is proclaiming to us na si Jesus na kanyang anak ay Diyos. And we must believe it. Ang salita na nagkatawang tao or made flesh na sinasabi doon sa John 1:14, ang salita na nagkatawang tao na walang iba kundi si Jesus ay Diyos, and it means what it says. And let's take God at His word. Since God said it, we must believe it. Jesus is God. Juan 10:30. Juan 10:30. See, Brother Clifford. Third. John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Andiyan na naman yung salitang iisa. Ngayon, let's not confuse it na parang sinasabi rito na same person sila. Hindi po yun ang sinasabi rito ni Jesus. Iisa doesn't equal to one or the same person. What this word means, itong word na iisa, means one in essence, one in eternity, one in power, and one in will. Yun ang ibig sabihin ng pagiging iisa ng Ama at ng Anak. Hindi po same person ang sinutukoy dito. So, ano bang ibig sabihin nun? Ang Ama bumaba rin nung bumaba si Jesus. Hindi po gano'n. Jesus was made flesh. The God, the second person of the Trinity, who is Jesus, was made flesh and not the Father. Again, itong iisang ito, ang ibig sabihin po nito, one in essence, kagaya ng sinasabi natin, kagaya ng prinisin ko kanina dun sa introduction natin, one in essence, one in eternity, ibig sabihin yan nga, co-eternal, co-essential, consubstantial, same in power, one in power, walang lamangan ng kapangyarihan, and same in will, pareho ang kanilang kalooban. Hindi iba-iba ang kalooban nitong three persons na ito, kundi nagkakaisa. Yun ang ibig sabihin ng
iisa ang Ama at ang Anak. At sa verse 31, makita nga natin dito, muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Bakit? Naiintindihan nila ang ibig sabihin doon ni Jesus. That He is saying that just as the Father is God, He is also God by saying they are one. Yun ang ibig sabihin noon. Diba? Kaya siya dumampot kasi para sa mga Hudyo, blasphemy iyon. Na sinasabi niyang, ako ay Diyos, katulad ng Ama na Diyos. Blasphemy iyon. And we know what blasphemous people are to deal with. Stoning. Diba? Papatayin sa pagbabato. Dun sa Old Testament, ganun ang ginagawa. Kaya ganun ang nais gawin itong mga Hudyo sa Kanya. Ginagawa lang dito ni Jesus ay inaangkin niya ang pagka-Diyos. O sinasabi niyang siya ay Diyos. Okay? And Juan 8:56 to 59 din. Wala. Juan 8:56 to 59. Nasabi rito, nagalak ang inyong ama, abang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Jesus at bago pa man si Abraham, ay ako nga. Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya. Subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Ngayon, makita natin, mapapansin natin dito, inattribute ni Jesus iyong katawagang ako nga na sinabi ni Yahweh kay Moises sa Exodus chapter 3:14. Tingnan natin. Exodus chapter 3:14. Pakibasa. Tama. Ito na lang. Bro. 14. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ng Israel, sinugo ako sa inyo, ni ako nga. Amen. Malinaw dito that the same, and the Father is speaking here. The Father is speaking here to Moses, at makikita natin dito na ang pakilala niya kay Moises ay ako nga, I am. Okay? At makikita natin doon sa binasa pa lamang natin sa John chapter 8 verse 58. Sabi niya, bago pa man ipanganak si Abraham ay ako nga. He is saying and he is attributing the same na katawagan sa kanyang sarili na binanggit dito ni Yahweh. At dito nga kinuha yung Hebrew name na Yahweh, YHWH. Dito sa ako ngang ito. Kung titignan natin yung Hebrew na translation ito. So, sabi rito ni Jesus, Abraham saw the day of Jesus. And Abraham is an Old Testament character. Pero ang sinasabi rito ni Jesus, nakita ni Abraham ang araw ko. At siya ay nagalak. Si Abraham ay nagalak. Bakit? Dahil bago pa man si Abraham, nandoon na si Jesus. Before Abraham was born, I am. Before Abraham was born, I am. And this is the same name na ni-reveal ng Diyos kay Moises. At ang Diyos, siya lamang tinatawag na ako nga. I am what I am. He is self-sufficient, ang ibig sabihin nito. And He is by Himself, for Himself. So, yun. Wala nang ibang nagpakilala pa ng I am o ako nga sa
scripture, kundi makikita nga natin dito sa Exodus chapter 3 verse 14. And nagpakilala rin ang isa pa na siya ay ang I am at siya ay si Jesus. Diba? So tinatawag niya ang sarili niya na siya ang ako nga, siya ang Diyos. I am is the revealed name of God, the divine name, the root of the name Yahweh. Jesus attributed that reference to himself. Jesus attributed not just the reference but the name I am, the name Yahweh to himself. At again, anong nangyari? In verse 59 ng John chapter 8, yung mga Hudyo, they were enraged. Nagalit sila at babatuhin siya. Bakit? Jesus is claiming that He is Yahweh. Jesus is claiming that He is Yahweh. At si Jesus lang nagsasabi niyan. Si Jesus lang nagsasabi niyan. Last page. At sabi doon sa verse 2 ng John chapter 1, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. He was in the beginning with God. Upang bigyang diin ang naipahayag na niya sa verse 1, muling inulit ni Juan ang pagiging kasama ni Jesus ng Diyos Ama sa pasimula. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. The beginning of time, nandun siya dahil sila ang naglikha ng sanlibutan. And even before that, again, walang pasimula ang Diyos. So, nung wala pang sanlibutan, hindi pa dumating ang punto ng creation na plinano ng Diyos, it's just God. Kaya dapat nating maintindihan. It's just God. It's just the three person of the Trinity that's existing and coexisting because they are co-eternal. Okay? Ginagawa niya lamang ito ni Juan upang higit pang ipahayag na walang pagkakamali sa sinabi niya noong una. Dahil inulit niya sa second clause ng verse 1 at ang salita ay kasama ng Diyos. Verse 2, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Establishing the claim that Jesus is with God, that He is eternal and existing with the Father and the Holy Spirit. Sa pagiging kasama niya ng Ama sa pasimula habang wala pang ibang bagay o tao, ay kasama na ng Ama dahil hindi siya katulad ni numan na nilikha. Kanina sa verse 1 ay di in-specify kung kailan kasama ng Diyos ang salita. Truth be told, they have always been and always will be together as they are one and is pleased with each other. Okay, so hindi sila mapaghiwalay. And this togetherness was carried through in the beginning, that is, in creation. Their togetherness, their relationship as Father, Son, Holy Spirit, ay nakita nating una sa creation. Now the question for us is this. Is this the Jesus that you believe in for your salvation? Ito ba ang Jesus na sinasampalatayanan natin? But because there is one object of the Christian faith who has one nature, and that nature is being God-man. Na siya ay Diyos at siya ay tao. Hindi lamang siya tao. Hindi lamang siya tagapagligtas. Hindi lamang siya Panginoon. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos.
Now, is this the Jesus that you believe in? Now that you have been proclaimed with the message of His deity, do you now believe that He is really God? Again, this is to confirm that you really believe in the biblical Jesus, that you truly have faith in the biblical Jesus. I believe with those Christians na nauna sa atin na ipinasa ang biblical doctrine of the Trinity, na kung mali ang ideya o posisyon natin sa napakahalagang bahaging ito ng Christian faith, if we deny or reject it, we're saying that we believe in a Jesus who is not revealed in the Bible and is powerless to save. Because to believe in a Jesus that is not God is to believe in an unbiblical Jesus and to believe in a powerless Jesus. Kaya kinailangan na ang Diyos din ang magbigay ng kanyang sarili para sa ikaliligtas natin. Kaya siya nagkatawang tao. Dahil sa pamamagitan lang din talaga ng Diyos, magkakaroon ng kaligtasan ng isang tao. Siya lang. Diba? Siya lang ang mapagkukuhanan natin ng kaligtasan. So hindi lang siya gumamit ng isang tao, ng mere man sa pagliligtas sa atin. You see the gospel in there. Diba? Naintindihan niyo ba? Hindi lang siya gumamit ng isang tao. Pwede niyang gamitin ng propeta o ang isang apostol. O kung si Jesus talaga ay tao lamang, at ginamit niya iyon, pwede niya naman gamitin iyon. But then, ang kinailangan is the sacrifice of God Himself sa pagkakatawang tao niya. Dahil tanging ang Diyos lang din ang makakapag-apis sa kanyang sarili mula sa ating mga pagkakasala. At hindi tao, hindi mere man. Kung paano ang tupa, ang mga kambing sa Old Testament na iniaalay, hindi naman talaga makakapag-apis, but the repentance of that person na nag-aalay noon. Diba? Hindi yung material na bagay ang nag-apis, but the repentant heart of a person. And itong pagliligtas ng Diyos ay ganoon din. It is the God-man who can appease us with God. Magbibigay sa atin ng kaligtasan at kapayapaan with God Himself. If you truly are saved, now that you heard the message about Jesus' deity, believe it and bind yourself to the Scripture. I always make importance of this phrase, bind yourself to the Scripture. Kasi hindi natin ibabind ang ating sarili sa kapahayagan ng isang relihiyon. But if that religion proclaims what the Bible is teaching, then we must bind ourselves to that teaching of the Scripture. And now that we have heard that the Bible itself is clear with this matter, that Jesus is God together with the Father and the Holy Spirit, then we must believe what the Scripture says to us. Okay. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa inyo sa kapahayagan ng mga katotohanan ito. Tunay nga na kayo, Jesus, ay Diyos. Tunay na kayo lamang ang makapagliligtas sa amin. Hindi sapat ang alay ng isang tao lamang para maligtas kami. Kinailangan ang alay ng Diyos, tao, at kayo nga po iyon, Panginoong Jesus, para kami magkaroon ng kaligtasan. Ipaunawa ninyong patuloy sa amin ang mga bagay na ito. Sabi nga ng mga theologians that this will be a mystery kahit na kami nasa langit na. Dahil alam po namin, Panginoon, that we cannot fully comprehend you, but what you have clearly proclaimed to us in your word, that we must believe. At tulungan ninyo kami ng mga bagay na ito, ipaniwalaan nga po namin. At sa lahat, nawa, pananampalataya nga po talaga namin ay nakaangkla sa Jesus na ito,
na pinoproklama sa Biblia. Sa Jesus na ito na Diyos at hindi lamang tao. Sa Jesus na ito na anak ng buhay na Diyos, ang Kristo. Tulungan ninyo kami na mas makilala pa po kayo at maging worshipful ang aming pagkakilalang ito. Hindi lamang basta sa pag-iisip namin, kundi ang buong buhay namin ay magkaroon o magdala ng pagpupuri at pagsamba sa inyong harapan. Maraming salamat aming Diyos. Gabayan niyo rin po ang mga kapatid ko sa pagbibigay nila ng kanilang reflection sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.